Ginagamit nila yung talata na to para patunayan na may kinalaman sa kaligtasan natin yung pagsunod sa utos. Yung maling gamit ng talata sa present. Ano ba nakikita mo doon? Marami pastor ang gumagamit nito, na lalo na ng mga tagapagtanggol ng kautusan or mga sabihin nating legalista ang dating ng kanilang pangaral. At ginagamit nila yung talata na to para patunayan na may kinalaman sa kaligtasan natin yung pagsunod sa utos. Lagi nilang binibigay sa ating argument na we are saved by grace, pero kailangan nating sumunod. Laging may pero. Kasi ang sabi daw ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Para nangyari, pastor, kung yung ating pong pag-ibig ay tawag dito, totoo daw, kailangan sinusunod mo yung 10 utos. So, ang tanong, pastor, yun talaga ba kaya ibig sabihin ng chapter 14 verse 15? Parang ganito lang yung pastor eh. Kapag may mahal ka, or sabihin nating minamahal ka, ay may condition ba talaga na kailangan sundin mo siya para masabi mong mahal mo siya or mahal ka niya? So iwanan natin yung kaisipan na yung pastor para magkaroon tayo ng drive sa pag-aaral na to. Ang problema dyan, Mark Paul, paano yung dinidefine nila kasi pagsunod sa utos, sang-ayon sa nagagawa nila. Nakakasunod sila ng Sabat. Paano yung mga hindi nangingili ng Sabat? So sinasabi nila, ay hindi nagmamahal sa Diyos yung mga yun. Tama ba yun? Is that true? Ang nangyayari, pastor, pati yung pagmamahal sa Diyos, ine-exclusive na lang. Doon sa mga nakakasunod sa utos, sila lang yung mga nagmamahal talaga sa Diyos. Ako naniniwala ko, pastor, hindi lang Seventh-day Adventist Church at hindi lang yung mga masunurin sa 10 utos ang talagang nagmamahal sa Diyos. Minsan nga, pastor, mas makikita mo pa yung pagmamahal ng ating ibang mga kapananampalataya sa Panginoon kaysa sa ating bilang mga Adventist. Tayo naman mga sa Adventist Church naman, madalas natatag tayo as mabubuti at mababait na mga tao, totoo naman yun. Pero kadalasan, pastor, ito analysis lang ulit at nakikita ko sa ground. At alam ko totoo rin, nakikita rin to ng mga kapatid. Madalas na ipapakita lang natin yung ganong klase ng pag-ibig, mga pagmamahal, compassion at pagtulong sa mga kapwa natin. Kapag dumarating yung mga evangelistic efforts, alam niyo yun, kumbaga, pastor, nag-aabang tayo ng kapalit. Kasi nga, pastor, ang lagi nilang ginagamit terminology na paborito niya sa talata is yung if or yung kung. At ang madalas kapag napagdidiinan, naging condition nga siya para masabi natin na yung love is nagkakaroon ng condition na sumusunod ka. Kaya malaki, pastor, yung kailangan nating pag-aralan sa talatang to at simulan na po natin. Gusto pa ako sabihin, problema pa rin, Mark Paul, na etong John 14:15, nag-encourage ng pride. Sinasabi niya, ako nakakasunod ako sa utos, kaya yun ang patunay na mahal ko ang Diyos. Hindi lang sinasabi na yung hindi sumusunod sa utos ay hindi nagmamahal sa Diyos, kundi yung mga nakakasunod sa utos na kagaya namin, kami yung mahal ng Diyos. So it contributes to exclusivism, no? Na yung mga nangingili lang na Sabat, sila lang talaga nagmamahal sa Diyos. Okay. So yun yung talagang malaking problema na bunsod kapag ang understanding mo is yung proof ng pagmamahal sa Diyos ay yung keeping the commandments. Yung para sa kung mahal mo talaga yung Diyos, sundin mo yung utos. Parang gano'n na sinasabi ng talata eh. Para sa kanila na patunayan mo yung pagmamahal mo sa Diyos sa pagitan ng pagsunod sa utos. Kagaya nga sinabi mo kanina, kung sa pag-ibig yan sa lalaki at babae, hindi po pwede yan. Sabihin na, patunayan mo yung pagmahal mo ako sa pagitan ng pagsunod sa utos ko, hindi po pwede yan, Mark Paul. And gusto ko pong sabihin sa inyo, love for God is not seen by obedience. Ito kinakailangan maunawaan po ng maraming tao. Love for God is not seen by
obedience. Dahil para sa akin po, ang talagang paraan para makita mo kung isang tao ay nagmamahal sa Diyos ay kung meron siyang spiritual life. Ibig sabihin, kung nagbabasa siya ng Bible palagi, kung nananalangin siya palagi, yun ang nakikita ko na mas matinding patunay na yung isang tao nagmamahal sa Diyos. Kung meron siyang spiritual life at kung nakikita sa karakter niya yung pagmamahal sa Diyos. Ang problema, Mark Paul, napakarami ko nang na-meet na tao na ginagamit niya 14:15, yung if you love me, keep my commandments. Pero sa salita naman nila, napakapangit naman sila magsalita. Napaka-offensive magsalita, no? Na hindi talaga makikita yung pag-ibig sa kanila. Pero ginagamit pa rin nila yung John 14:15 kasi akala nila yung pangingili nila ng Sabat, yung hindi nila pagkain, yun ang patunay. At hindi, okay lang masama ang ugali ko. Basta sumusunod ako sa Sabat. Meron bang ganun, Mark Paul? Okay lang masama ang ugali ko, basta sinusunod ko yung 10 utos. Parang hindi masyadong maayos yun. Problema nga yun nila, Pastor, kadalasan. Mapa sa online, mapa sa mga local churches, kadalasan dyan, Pastor, ng palumpalo sa pagkatanggol sa 10 utos, ay sila yung talagang madalas makipagtalo, sila yung madalas makipag-argumento. Ranas na ranas natin yan, Pastor, dito sa online. At madalas, Pastor, sa kanila, sila pa yung nag-uurumentado kapag hindi na nila maibigay yung, kumbaga hindi na nila maipilit yung gusto nila. May iba pa na nakikipag-away pa talaga, literal eh. Kaya yun yung nagiging problema. Kasi nga ang pabalikan natin, Pastor, yung kwento ng mga Pariseo, at ganun din yung kwento nila. Kasi ang focus nila, Pastor, is yung law. So para sa kanila, mabuti silang tao, para sa kanila, maayos yung kanilang ginagawa at practice dahil sumusunod sila sa kautusan. Yes. At yun yung mababaw, Pastor, na dahilan or mababaw na unawa pagdating po dun sa keeping the commandments. Yes. Kasi nga hindi umaabot sa di ba, sa pagpapabuti ng ugali. Akala nila keeping the commandments aksyon talaga, pero really keeping the commandments ay ugali. Dapat magkaroon ka ng love. Yun ang punto ni Jesus sa Matthew 22 on these two hang all the law, yung love for God and love for fellow man. Dapat marunong kang umibig.